Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpalang mahabagin, ang lahat ng pagpupuri at pasalamat ay tanging sa alalamang ang Panginoon sa libutan. Ang kapayapaan nawa at pagpapala ng Allah ay mapasa lahat ng mga propeta, sa kanilang mga kasamahan, sa kanilang mga pamilya, at sa lahat ng mga taong nanatili sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Sa atin pong mga kababayan na hindi pa mga Muslim, magandang gabi sa inyong lahat. At sa lahat ng mga Muslim, ang pagbati natin ng kapayapaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Allah sa lahat-lahat ng mga biyayang tinatamasa natin. Naniniwala kaming mga Muslim na kung bibilangin natin ang biyaya na mayroon tayo mula sa tagapaglikha, ay hindi natin kayang bilangin. Pangalawang pinapasalamatan ko ay ang pamunuan ng lugar na ito, na kung saan ay naimbitahan kami upang isa sa mga magsasalita dito sa harapan. Pangatlo, pinapasalamatan ko rin ang mga Pilipino na nag-organisa tulad sa pamumuno ni Brother Isa, mashallah. At siyempre po, yung mga dumalo na hindi pa mga Muslim, maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Nabanggit ng ating tagapagpakilala na ako ay isang masbatinyo po. 1994 po nung matagpuan kong Islam nung ako'y mapadpad sa Riyadh, Saudi Arabia. At alhamdulillah, ako'y nakuhang tagapagpaliwanag ng Islam sa Al-Bata Islamic Center sa Riyadh. Pero kahit nagtatrabaho ako sa Riyadh, ang puso ko ay gusto kong sa Pilipinas magpalaganap ng Islam. Kaya sa kasalukuyan, ako ay nagdadawa sa Pilipinas. Sasamantalahin ko ang pagkakataon ngayong gabi. Ang tatalakayin ko ay ang kasaysayan ng Islam sa Pilipinas. Para sa atin mga tagapakinig at tagapanood na hindi pa mga Muslim, ang katotohanan, ang Islam ay hindi bago sa Pilipinas. Kaya nga, ang mga dating Kristiyano, kapag nag-Muslim, hindi tama na sabihin silang nagpabinyag sa Islam. Dahil kung papasok ka sa Islam, wala naman binyagan na magaganap. At lalong mali na sabihin sila ay nagpalit ng relihiyon. Kundi ang tama na katawagan, tulad sa akin na dating Kristiyano nag-Muslim, ang tama na katawagan sa akin ay isang balik Islam. Bakit balik Islam? Dahil para sa atin mga kababayan na hindi pa mga Muslim, kung babalikan natin ang kasaysayan ng Islam sa Pilipinas, di hamak po na nauna ito kumpara sa Christianity. Ayon sa kasaysayan ng Islam sa Pilipinas, 1380 pa lamang dumating na ang isang Arabong misyonaryo na si Sharif Makdum. Dumating siya sa parting Mindanao at doon siya unang-unang nagpalaganap ng Islam. 1380. Kaya pagdating sa Pilipinas, doon una siya tumuloy sa parting Mindanao. Doon siya una nagpalaganap. Paglipas ng ilang panahon, dumating din sa atin ang 10 datos. Pinag-aralan natin ito nung nasa elementary grade pa tayo. Dato Sumakwil, Dato Paduhinog, Dato Lapu-Lapu, Dato Balinsula, Dato Sikatuna. Ang nakakalungkot lang sa ngayon sa Pilipinas, nakikilala lamang si Dato Puti sa suka at tuyo. Na wala tayong kamalay-malay, ito si Dato Puti, siya ang leader ng 10 dato dahil bihasa yan sa paglalakbay sa karagatan. At dumaong sila sa parting Bisaya sa Iloilo, nakabili ng lupa kay Marikudo, na si Marikudo ang pinuno ng mga ita at nagtayo naman ng pamayanan. Si Sharif Makdum sa Mindanao, ang 10 datos sa Iloilo, di nagtagal ang 3 dato kasama si Dato Puti, tumulak patungong norte, dumaong sa Nasugbo, Batangas. Kaya sa atin mga kababayan na may kakilalang
mga taga Batangas, huwag kayong magtaka na mga Batangginya, minuminuto at oras-oras nilang tinatawag ang Diyos ng mga Muslim. Alae, alae, alae. Dahil tumagal ang 3 dato sa Nasugbo, Batangas. Mga mahal na tagapakinig, paiksiin natin ang pagsasalaysay at pagsasalarawan. Kailan dumating ang mga Kastila sa Pilipinas para dalhin o introduce ang pananampalatayang Christianity? Alam nyo, mga mahal na tagapakinig, laking bulat ko nung mapakinggan ko ang kanta ni Yoyoy Villami. Si Yoyoy Villami, hindi siya Muslim. Pero nung mapakinggan ko ang lyrics ng kanta niya, ayon sa lyrics ng kanta ni Villami, on March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, the people were baptized under the name of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. Napansin natin, March 16, 1521 lamang, dumating ang mga Kastila upang dalhin ang pananampalatayang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Samantalang 1380, nandun na ang Islam. Kaya huwag tayong magtaka nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ang mga namumuno ay mga raha at mga dato. Pagdating ng mga Kastila, saka lamang nila introduce ang Christianity. Kaya sa lyrics, sa kadugtong ng kanta ni Villami, when Magellan landed in Mactan to Christianize them everyone, but Lapu-Lapu met him on the shore to tell Magellan to go back home. Iki-Christianize ba ni Magellan ang Mactan, Cebu kung Kristiyano na ang mga tao? Kaya niya when Magellan landed in Mactan to Christianize them everyone, dahil mga Muslim po ang tao sa Mactan, Cebu. So sino ang nasalubong ni Magellan? Pagdating niya sa Mactan, Cebu, nakasalubong ni Magellan si Dato' Lapu-Lapu sa Dalampasigan. So sino si Dato' Lapu-Lapu? Isang Muslim. Hinamon ito kaagad ng away ni Magellan. Ngunit ayaw ng gulo ni Dato' Lapu-Lapu dahil isa siyang Muslim. Sabi ni Dato' Lapu-Lapu, umuwi ka na lamang. Malakas ang loob ni Magellan na hamunin si Dato' Lapu-Lapu ng away dahil sa panahon na yan, si Magellan ay nakadamit ng bakal. Kung tawagin yan sa atin noon ay kutamaya. Samantalang si Dato' Lapu-Lapu, ang ginawa sa kanya, nakabahag lang ang suot. So malakas ang loob ni Magellan na labanan, hamunin siya ng laban. Walang nagawa kundi si Lapu-Lapu, kundi siya labanan. Kaya sa kanta ni Villami, when the battle began at dawn, bolos is first versus guns and cannon. When Magellan was hit on his neck, stumbled down and cried and cried. Kaya mga mahal na tagapakinig na ating mga kaubayan ngayon, hindi lingid sa ating kaalaman na ang pumatay kay Magellan ay si Dato' Lapu-Lapu. Kaya nga, ang katotohanan sa kabayanihan, kung tutuusin ang unang bayani ng bansang Pilipinas ay isang Muslim, si Dato' Lapu-Lapu. Hinadlangan niya. Siya ang pumatay kay Magellan na walang habas na sinasakop ang ating bansa. Kaya huwag kayong magtaka, yung tsapa ng pulis sa atin, tsapa, hindi lang yung patches dito ng pulis, hindi lang pulis, Marines, Army, Air Force, lahat ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang patches nila dito, ang tawag ay kalasag ni Lapu-Lapu. Na-appreciate nila ang kabayanihan ni Dato' Lapu-Lapu. Kaya sa sandatahang lakas, ito ang logo. At hindi lamang yan, lahat. Makikita natin, pumunta tayo sa mga Napolcom, makikita natin Lapu-Lapu. PNPA, Philippine National Police Academy, bubungad sa atin malaking estatwa ni Dato' Lapu-Lapu. Dahil siya ay talagang kinilala ang kanyang kabayanihan.
Nung mapag-alaman ng hari ng Espanya na namatay si Magellan, June 3, 1571, pinadala ang puwersa ni Miguel Lopez de Legazpi sa Maynila. Isang barko, armado sila ng baril, kanyon, at matalas na espada. Sino ang chieftain ng Maynila? Raha Sulaiman, isang Muslim. Sa Tondo, Raha Lakandula, isa ring Muslim. Kaya sa atin mga kababayan, kung tayo ay magbabakasyon at matuloy kayo ng Tondo, makikita nyo, Raha Lakandula Elementary School. Dahil ang namumuno niyan dati ay isang Muslim. Sa Maynila, Raha Sulaiman. Nung mayor pa si Mayor Atienza, sabi niya, buhayin ang Maynila. Anong ginawa niya? Binuhay niya ang isang park na ang pangalan ay Raha Sulaiman Park. At hindi lang yan, nariyan pa ang matibay na ebidensya, yung Malacanang. Yung Malacanang sa atin, yan ang palasyo ni Raha Sulaiman. Sa Arabic, ang hari, Malik. Ang original na pangalan ng Malacanang, Malik Kanjan. Nung nagtagal, Malikanyan. Saka na lang naging Malacanang. Walang iniba po yan sa Olongapo. Ano ang original ng Olongapo? Ang original ng Olongapo, ulo ng apo. Nung nagtagal, ulo ng gapo. Ngayon, ulong gapo. Huwag tayong magtaka, makabukas makalawa, yan ay maging ulo-ulo, gapo-gapo. Paglipas ng panahon. Ulitin ko lang mga mahal na tagapakinig, nang dumating ang puwersa ni Miguel Lopez de Legazpi na ang armado ng baril, kanyon at matalas na espada na isang barko, ang armas ng ninuno natin, sibat, pana at kris. Kaya si Raha Sulaiman, Raha Lakandula, namatay sa Bangkusay, Tondo. At ang atin mga ninuno na hindi kinaya ang puwersa ng Kastila, umurong sila. Hindi naman kaduwagan ang pag-urong kung hindi natin kaya ang puwersa. Umurong ang mga ninuno natin mula Maynila patungong probinsya. Kaya hindi kalayuan sa Maynila, Morong Rizal. At muling bumangon ang atin mga ninuno. Muling bumangon para laban uli ang mga dayuhang Kastila. Kaya katabing bayan, Binangunan, Rizal. Hindi pa rin kinaya ng atin mga ninuno ang mabigat na puwersa ng mga Kastila hanggang sa naitaboy ang mga ninuno natin patungong Mindanao. Pagdating sa Mindanao ng mga ninuno natin, anong gagawin nila? Didiin, dagat. Alangan naman lumangoy pa sila, malulunod lang sila, kakainin lang sila ng pating. Kaya nagtipon-tipon ang iba't ibang tribo ng ating mga ninuno tulad ng Tausog, Maranao, Maguindanon, Iranon, Samal at iba pang tribo, buong tapang. Hanggang sa huling patak ng kanilang dugo, nilabanan nila ang mabigat na puwersa ng dayuhang Kastila at nanalo ang ating mga ninuno. Ang Kastila ang umurong naman. Ang katotohanan, yung Independence Day na sineselebrate sa Pilipinas tuwing June 12, ang celebration ng Independence Day, Luzon, Visayas lang. Hindi po kasama ang Mindanao dahil hindi po nasakop ng mga Kastila ang Mindanao. Nung umurong ang Kastila sa Luzon, Visayas, sa galit nila na hindi nila nasakop ang Mindanao, hinawakan ng Kastila ang krus at espada, bata't matanda na atin mga ninuno. Pag ayaw yumakap sa krus, hindi mag-Kristyan, pinapatay nila, bata't matanda. So ibig sabihin na ipalaganap ang Christianity sa atin sa dahas. Pero mas marami ang atin mga ninuno na mas pinili nilang mamatay kaysa maging Kristiyano. Nung masakop na ng Kastila ang Luzon, Visayas, bilang pagpupugay sa hari ng Espanya na si King Philip II, doon na pinangalanan ang ating bansa ng Philippines. King Philip, Philippines. Ngayon, ang tanong, may nakikinig sa atin ng mga hindi mga Muslim, ano ang pangalan ng ating bansa bago dumating ang mga dayuhang Kastila? Ano ang pangalan? Kasi hindi pa yan Philippines. Hindi pa nasasakop ng dayuhang Kastila.
So naging Philippines lamang bilang pagpupugay sa pangalan ng hari ng Espanya, Philippines. Ang tanong, ano ang pangalan ng ating bansa bago dumating ang mga dayang Kastila? Ang pangalan ng ating bansa ay Maharlika. Kaya nga may kanta tayo sa school, ako ay Pilipino, ang dugo'y Maharlika. Yan. Ako'y Pilipino, ang dugo'y Maharlika. So hindi pala natin pwedeng ikahiya ang pagiging Pilipino, dugong bughaw pala tayo. Kaya huwag kayong magtaka, sa ating bansa, sa Pilipinas, ang highway mula Ilocos Norte patungong Bicol, Maharlika Highway. Tumawid ka ng Alinsamar patungong Tacloban, daang Maharlika. Bakit ko po tinalakay ang kasaysayan ng Islam sa ating bansa? Para po sa ating mga tagapakinig na mga Pilipino at lalong-lalo na hindi pa mga Muslim, kung ako man at kung kami man dito na mga dating Kristiyano na nag-Muslim, hindi po kami nagpalit ng relihiyon, kundi kami lamang ay bumalik. At sa mga nanonood ngayon at nakikinig na hindi pa mga Muslim, kung magmo-Muslim po kayo ngayon, hindi po kayo magpapalit ng relihiyon, bagkus babalikan nyo lang ang ating pinagmulan. Isa pang gusto kong naislinawin, dahil ang akala ng kababayan natin na hindi Muslim, kung magmo-Muslim ka, akala niya, tatalikdan mo si Jesus Christ. Mali po. Kapag ikaw ay nag-Muslim, ilalagay mo lang si Jesu Kristo sa talagang dapat niyang kalagyan. Ang katotohanan kaming mga Muslim, ang tunay na naglalagay kay Jesu Kristo sa talagang dapat niyang kalagyan. Ito po, gusto ko pong tulungan ang mga kababayan natin na nandito, na nagtatrabaho, dahil gusto ko kayong tulungan hinggil sa pananampalataya. Kung sa mga kinikita ninyo dito, maaaring malaki ang kinikita nyo, pero para saan ho yan? Dito lang yan sa mundo. Tutulungan namin kayo, babahagian, paano naman ang para sa kabilang buhay? Mga mahal na tagapakinig, sa totoo lang, itong tinatalakay ko ay napakahalaga sa inyo. Bakit? Nung hindi pa ako Muslim, nalito ako. Sa ating bansang Pilipinas, may nagsasabing si Jesus ay Diyos, si Jesus ay anak ng Diyos, si Jesus ay tao. Kaya huwag kayong magtaka, talagang malilito kayo. Pero wala po kayong kamalay-malay na sa amin sa Islam. Ang kasagutan kung si Jesus ba ay Diyos, anak ng Diyos o tao. Sa paanong paraan? Sa Islam, may 4 na uri ng tao na nilikha ang Allah upang ipakita niya kung gaano siya kadakila. At makikilala natin dito kung sino si Jesus. Itong 4 na nilikha ng Allah na tao sa iba't ibang paraan, unang-una dito makikita natin si Adan. Si Adan ang unang taong nilikha ng Allah, wala siyang nanay, walang tatay. Ang component na ginawa sa kanya ay lupa, ginawang putik, hinulma ng Allah, at kanyang binigyan ng buhay. Walang nanay, walang tatay. Si Adan, tandaan natin yan. Sino ang pangalawa? Si Eva. Mula sa tadyang ni Adan, wala siyang nanay. Ito walang nanay, tatay. Si Eva galing sa lalaki, walang nanay. Sino ang pangatlo? Nagsiping na si Adan at si Eva. Mula sa egg cell ni Eva at sperm cell ni Adan, lumabas ang ni Adan. Kail, Abil, tayo. Tayo na ay may nanay at tatay. Adan, walang nanay, walang tatay. Ang kabaliktaran tayo, may nanay, may tatay. Adan, walang nanay, walang tatay. Si Eva galing sa lalaki, walang nanay. Nilikha ng Allah ang pang-4. Sino? Ito si Jesus. Naglikha ang Allah ng isang espiritu, linagay sa sinapupunan ng isang babaeng birhen, isinilang ni Birhen Maria si Jesus na may nanay, walang tatay, kabaliktaran ni Eva na galing sa lalaki, walang nanay. So ito po ang 4. Kung mapapansin po natin, huli pa na nilikha si Jesus.
Kung titingnan natin ang apat na pagkalikha na ito, mas espesyal ang pagkalikha kay Adan at kay Eva. Bakit? Hindi dumaan sa sinapupunan, hindi dumaan sa pagkabata, malaki na sila. Samantalang tayo at si Jesus, napakaliit ng pagkakaiba. Tayong lahat, pinaglihi tayo ng ating nanay. Sino ang naglihi kay Jesus? Ang nanay niya si Virgin Mary. Ako 9 na buwan sa sinapupunan ng aking nanay. 9 na buwan din si Jesus sa sinapupunan ni Virgin Mary. Pagsilang sa akin ng aking nanay, normal, hindi cesarean. Saan ako dumaan? Paglabas ko, pagsilang ng aking nanay, sa puwerta ng aking nanay. Si Jesus nung isilang ni Virgin Mary, normal, hindi cesarean, kaya siya'y dumaan sa puwerta ni Virgin Mary. Paglabas ko sa sinapupunan ng aking nanay, ako'y umiiyak, ako'y dumididi, ako'y natutulog. Paglabas ni Jesus sa sinapupunan ng kanyang nanay, umiiyak, dumididi, natutulog. Ano ang pagkaiba sa atin? Maliit lang. Tayo'y may nanay, may tatay. Si Jesus may nanay, walang tatay. At sa atin mga tagapakinig na hindi pa mga Muslim, wag natin bibigyan ng tatay si Jesus dahil masisira ang tatak ni Maria na siya'y birhen. Birhen. Kaya nga siya birhen dahil walang lalaking nakagalaw sa kanya. Ngayon, ano ngayon ang kalagayan ni Jesus Christ? Sa Islam, siya'y anak ni Maria, propeta ng Allah. Maliwanag na maliwanag kapag nangangaral si Jesus Christ nung kanyang kapanahunan, binanggit ng Allah sa banal na Quran, laging sabi ng Allah na binanggit ni Jesus kapag nangangaral siya, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Sa pinakamalapit na kahulugan sa ating wika, sinabi ng Allah na kapag nangangaral si Jesus Christ nung kanyang panahon, sabi ni Jesus Christ, katotohanan ng Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon, sambahin siya nag-iisa, ito ang matuwid na landas. At karagdagan pa mga mahal na tagapakinig, laking gulat ko na dating Kristiyano, natuklasan ko na ang aral sa Islam. Si Jesus pala hanggang ngayon, siya'y buhay, hindi pa namamatay. Samantalang ako noon, pinaniwalaan ko siyang Diyos, namamatay at nabubuhay. Ngayon sa Islam, siya'y anak ni Maria, propeta ng Allah, pero hindi pa pala siya namamatay. At isa pang dapat makarating sa atin mga tagapakinig, lalong-lalo na sa hindi mga Muslim, si Jesus po, pinadala lamang ng Allah sa angka ng Israel. Nagtataka po ako, maraming mga ngaral sa Christian na lagi rin nilang sinasabi, Jesus Christ sent only to the lordship of Israel. So napakaliwanag po pala. Si Jesus ay pinadala lamang sa naliligaw ng tupa ng Israel. So ibig sabihin, si Jesus hindi pinadala sa Amerika para sa naligaw na Amerikano. Lalong hindi rin si Jesus pinadala sa China para sa naligaw na Chinese. At mas lalong si Jesus hindi pinadala sa Pilipinas para sa naligaw na Pilipino. Pinadala lamang si Jesus sa angka ng Israel. Sa mga Hudyo lang siya pinadala. Kaya hindi alam ni Jesus ang Pilipinas. Hindi niya alam ang Cavite. Hindi niya alam ang Quezon City. Sa mga Hudyo po siya pinadala. At alam po ba natin na nung dumating si Jesus Christ sa angkan ng Israel, sa mga Hudyo, dalawa lang ang claim sa kanya. Sabi ni Jesus, ako'y sugo ng Allah. Anong sabi ng mga Hudyo? No, impostor ka. Yun lang. Sabi ni Jesus, propeta ako. Sabi ng mga Hudyo, hindi, sinungaling ka, impostor ka. Walang turo na siya Diyos. Walang turo na siya anak ng Diyos. Wala. Nung panahon ni Jesus, nung pinadala sa angkan ng Israel, kapag sinungaling ka, impostor ka, papatayin ka sa cross. Kaya ipinag-utos ng mga Hudyo, dakpin yan at patayin sa cross. Dahil ayaw nilang paniwalaan na siya'y propeta. Anong ginawa ni Jesus Christ para paniwalaan siyang propeta siya? Binigyan ang mga propeta ng Allah ng kakayahan magpakita ng miracle, mga milagro. Anong ginawa ni Jesus Christ? Nakalagay sa banal na Quran, dumakot siya ng kapirasong putik, ginawa niya itong ibon, hinipan niya, at lumipad. Para sabihin niya sa mga Hudyo na ako'y propeta. Pero sinasabi ni Jesus na hindi ito ganang akin, kundi sa pahintulot ng Allah na nagsugo sa akin. Hindi siya pinaniwalaan.
Ayaw siyang tanggapin ng mga Hudyo. Dakpin yan at patayin yan sa cross. Doon na si Jesus nagbuhay ng patay, nagpagaling ng kitungin, nagpadilat ng bulag, at nagpalakad ng lumpo. Ngunit ito sa pahintulot ng Allah, para lamang paniwalaan na siya'y propeta, pero hindi pa rin tinanggap ng mga Hudyo. Ipinag-utos pa rin na dakpin yan at patayin sa cross. Ang ginawa ni Jesus nung tutuluyan siya dakpin at paparapatayin sa cross, sa tafsir ni Ibn Kathir, inipon ni Jesus Christ ang 12 disipulos niya sa loob ng isang bahay. Ang tawag sa disipulos, 12 na disipulos, Hawariyun. Nung naipon ni Jesus Christ ang 12 disipulos, sabi ni Jesus, sino ang papayag sa inyo na ang mukha ko ipamukha sa kanya? At pinagdikit niya ang daliri niya, magsasama kami sa paraiso sa kabilang buhay. Ang tumaas ang kamay doon sa 12 disipulos, yung pinakabata. Sa tafsir niya ni Ibn Kathir. Nagulat si Jesus na sa 12 disipulos, yung pinakabata ang tumataas ang kamay. Kaya 3 times niya itong inulit. Sino sa inyo ang papayag na ang mukha ko ipamukha sa kanya at magsasama kami sa paraiso sa kabilang buhay? Sa pangatlong pagkakataon, yun pa rin ang tumataas ang kamay. Kaya sinabi ni Jesus, ikaw yun. Pinatunayan ng Allah sa Quran, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Sa pinakamalapit na kahulugan sa ating wika, sinabi ng Allah, hindi nila napatay si Jesus at hindi na ipako sa krus. Ang mukha ni Jesus pinamukha sa batang disipulos at ang tunay na Jesus ay inangat ng Allah. Ang Allah ay naglikha ng 7 bahagdan ng kalangitan. Nandun niya yung si Jesus sa second heaven. Pangalawang bahagdan ng kalangitan. Nandun niya yung si Jesus, buhay. Kaya naman sa paniniwala ng mga Muslim, walang ibang propetang muling babalik maliban kay Jesus Christ. Bakit? Dahil siya'y buhay. Kaya para sa ating mga tagapakinig na hindi pa mga Muslim, naniniwala kami sa second coming ni Jesus Christ. Bakit? Buhay siya, kaya siya kailangan bumalik. Mga mahal na tagapakinig, huwag kayong maniniwala na sa panahon natin ngayon, may patay at may kakayahang bumalik. No. Dahil kung may patay na may kakayahang bumalik ngayon, solve na sana ang kaso ni Ninoy Aquino at ni Da Blanca. Ang daming mga babaeng ni-rape sa Pilipinas. Ni-rape, pinatay, nilibing. Bakit ang rapist hanggang ngayon? Buhay pa. Nasa kulungan. Kung nakakabalik ang patay, di dapat minulto na yun. Dapat sinakal na. Kaya hindi nangyayari yan dahil walang patay na bumabalik. Kaya si Jesus ay babalik dahil siya po ay buhay. Tanda na malapit na ang araw ng paghukom. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig na hindi pa mga Muslim. Magandang gabi sa inyong lahat. At sa mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.